Na ba ang lahat? Ang pinakasigat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ito ang number 1. 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Merry Christmas sa inyong lahat dyan sa Energy FM. Gusto ko lamang pong i-share ang story ko because Christmas reminds me of this very special moment I had with my ex. DJ Lindsay, allow me please to share my story. Way back 2014, I met a girl. Freshman siya sa college habang ako naman meron ng negosyo nung time na yon. Restaurant at saka isang coffee shop ang business ko. Nagkakilala kami sa isang bar. At tulad ng ibang mga pumupunta na college students sa bar, yung iba, madalas wasted, hindi na makauwi. Yung iba pinipilit pa kahit masuka-suka na dahil sa dami ng nainom nila. This particular woman, di niya na kayang umuwi. Pero bilang isang concerned citizen, I offered her some help. Sabi ko sa kanya, tatawagan ko yung pinakamalapit na kamag-anak niya o kaibigan. Yung hindi lasing para maiuwi siya sa bahay nila. Pero ayaw niya. Ang sabi niya sa akin, ako raw ang mag-uwi sa kanya. And so, wala nang chance noon na malaman ko kung taga saan siya dahil wala rin siyang kahit anong dala kundi cellphone. Pagtingin ko sa cellphone niya, protected ng password. Wala akong choice kundi magmagandang loob. Inuwi ko siya sa kondo ko. Hindi ko naman akalain, DJ Lindsay, na may mangyayari po sa amin nung gabi na yon. Nag one night stand po kami, DJ Lindsay.
Kinabukasan paggising ko, parang eksena lang sa isang teleserye. Kinapa ko yung kama pero wala na pala akong katabi. Umalis na siya. Hindi ko na siya hinanap. Hindi ko rin inalam kung sino ba siya. But weeks later, nagkita kami sa isang coffee shop. Napansin ko noon na busy siya sa pag-aaral. Kaya, inabutan ko siya ng kape. Hoping na sana mapansin niya ako. Awa naman ng Diyos, nakuha ko ang kanyang atensyon. Kinausap ko siya at binanggit ko yung senaryo doon sa bar. Pero hindi ko inaasahan na imbes na magpasalamat siya sa akin, sampal ang binungad niya sa akin. Sabi niya pa sa akin, DJ Lindsay, lumayo daw ako sa kanya at huwag ko na raw siyang kakausapin kung magkita muli kaming dalawa. Yun po yung huling sinabi niya sabay alis. Ako naman natulala. Maya-maya pa may lumapit sa akin na isang babae. Kaibigan daw siya nung sumampal sa akin. Sinabihan ako ng kaibigan niya na yon na pagpasensyahan ko na lang daw. Kasi ganon talaga kapag buntis. Stress daw ngayon dahil nagdadalang tao yung kaibigan niya at hindi alam kung sino ang ama. Tapos umalis na silang dalawa. Hindi ko alam, DJ Lindsay, kung bakit malakas ang pakiramdam ko na ako ang ama ng dinadala niya. Feeling ko nagbunga yung one night stand namin. Nang malaman ko yun, hindi ko na siya ginulo. Pero madalas ko pa rin kausapin yung kaibigan niya. Sinabi niya sa akin na buwan-buwan nga, lumalaki na ang tiyan ng babae na yon. Nung ika-7 buwan na, hindi na maitago ang kanyang pagdadalang tao. Doon ako nagpasya na magpakita muli sa kanya at alamin ang totoo. Nalaman ko na ako nga talaga ang ama. Hindi na ako nagdalawang isip pa, DJ Lindsay. Pinakasalan ko siya kahit hindi ko siya gaano kilala. Siyempre nung time na yon, ayaw ng mga magulang ko. Pero para sa anak ko, pinakasalan ko ang mommy niya. Tandang-tanda ko yon, DJ Lindsay, dahil nung nagpaalam kami sa aming mga magulang ay December 25, araw ng Pasko. Ngayon po, 9 years old na si Theo, yung bunga ng one night stand namin. Ilang taon na rin po kaming magkasama. At nasundan na po si Theo ni Thea. Muli, maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Maligayang Pasko sa lahat ng bumubuo ng Lihim ng Liham. Please, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Archie. And DJ Lindsay,
Ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Ng umaga. At kasama niyo pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. At ikaw po ay nakikinig sa programang wala kang matututunan. Pero meron kang mararamdaman. Lihim ng liham mga pangga. Basta naman kayo dyan. Merry Christmas po ating lahat again sa lahat po ng mga kaka-tune in pa lamang. 5 days to go before Christmas Eve. Ayan, so 5 araw na lang po ang ating inihintay bago po tayo mag-celebrate ng Christmas dito po sa Pilipinas at sa buong bansa o sa buong mundo pala bansa tuloy. Yung totoo. Linsay mo yung totoo. Hoy, ang ganda ng kwento natin ngayon ha. For the first time, hindi tayo umiyak, hindi tayo nalungkot, hindi tayo nainis, hindi tayo nagalit mga pangga. Diba? Okay kinilig pa nga tayo at napasana all. Na all kuya, diba? Eh di ikaw na, may panalo na. Diba? In fairness naman, this goes to show, mahal ko pangga kabibi ko, na hindi lahat ng stories na nagsisimula sa mga maabilisan, mga paspasan, ganyan. Santong paspasan, sabi nga nila, nagli-lead up palagi sa negative, diba? Sa malungkot, sa masakit, ganyan. May mga kwento rin talaga, pangilan-ngilan na kwento tulad nitong ating kwento for today sa Lihim ng Liham na talagang alam mo yun, ganon yung reaction mo kasi it is a good story, a love story, a happy story. Wow! Diba? Archie, congratulations sa'yo ha. At saka dito sa asawa mo, diba? Pero sa totoo lang no, nakakaloka lang yung mga tao na talagang nagwawalwal sa mga bar tapos hindi nagtitira ng pang-uwi. Naku, hindi ko bet yan eh. Lagi kong sinasabi yun sa mga kaibigan ko. Kasi ako personally, hindi naman talaga ako umiinom. Oo. Napatry na ako couple of times. Pero, hindi ko talaga siya thing, diba? Mas gugustuhin kong kumain na lang kaysa sa uminom. Diba? Kaya matulog na lang kaysa sa uminom. Or magkwentuhan na lang. Kapag nagkikwentuhan yung mga, diba, pag nagiinuman yung mga kaibigan ko, nandun ako sa side, nakikipagkwentuhan ako. Ganyan. At namumulutan. Yun talaga. Ganyan. Wala talaga akong silbi sa mga ganyan. Pero yun nga, may mga tao na hindi nagtitira ng mga pang-inom, ng mga pang-uwi. Wag ganon. Lalo na ngayong Christmas season, mga pangga, magtira kayo ng pang-uwi ninyo. Okay kasi ang sarap ng pakiramdam, diba, na parang, alam mo yun, yung tama, yung hinahabol doon ng mga tao kaya sila umiinom. Yung feeling na parang lahat kaya mong gawin, ang saya-saya, tawa ka lang ng tawa. Lahat ng ideas na nakakatawa, maiisip mo, out of this world, ang lakas ng loob mo. Minsan yun yung hinahabol ng mga tao kaya sila umiinom. Wow! Okay lang naman yun kung kaya mo. Pero please, magtira ka ng pang-uwi. Kasi baka mamaya matulad ka dito sa ating kwento. Buti na lang at pinanindigan siya ni Archie, diba? Pero what if hindi ka panindigan? Diba? Hindi lahat ng one night stand magkakaroon ng positive sa, alam mo yun, na positive na produkto pagdating ng panahon, diba? Hindi lahat paninindigan ka, yung iba tataguan ka pa, diba? Kasi kung nagawa mo nga makipag one night stand sa isang lalaki na to, definitely kaya mo siyang gawin sa ibang lalaki, diba? Okay yun ang okay doon. Walang okay doon, di. Diba? So kung if I were you, diba, piliin mo yung mga tao na papaligid sa'yo, diba? Talagang blessed na lang talaga itong partner nitong si Archie na pinanindigan siya ni Archie at pinaglaban siya doon sa mga magulang kahit hindi approve yung mga magulang. Siyempre, nabuntis mo lang tapos pakakasalan mo agad, diba? Kung sa iba yan, suportahan mo na lang yung anak mo, yun lang yun. Sasabihin ng mga tao, suportahan mo na lang. Financial support, ganon.
Pero hindi, pinakasalan niya. Diba? Talagang may paninindigan siya. And for that, I salute you talaga, Archie. You are the one. Pero again, hindi nga to nangyayari madalas at hindi para sa lahat ang gantong story at ganitong solution. Diba? Minsan, kapag hindi ka talaga sure doon sa babae na nabuntis mo, diba? Hindi rin naman agad magpapakasal sa'yo yung babae. Lalo na kung meron siyang, alam mo yung tinatapakan na matinding ground, diba? Like for example, ang mga, di ba mga nangyayari dyan, nabuntis, ganyan. Ngayon ayaw ipakasal ng magulang, di ba? Dahil malaprinsesa ang trato sa batang ito, di ba? Tapos pakakasalan lang ng isang something else. Something else! Di ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon talaga pwede mong ipaglaban ng isang tao at aayon sa'yo ang, di ba, destiny. Ganyan. Yung iba, hindi pa kakasalan. Oo, kasi, ano ipapakain sa'yo ng taong yan? Sasabihin ng mga nanay at tatay, oo. O, aalilain ka lang yan, ganyan. Ako na lang ang aalila sa'yo, dito ka lang sa bahay. Sasabihin sa'yo ng tatay at ng nanay mo, di ba? So, mabuti na lang, ganyan yung story ninyo. But again, this does not apply to everyone. Mag-ingat, hindi lahat ng, di ba, lahat ng pagkakataon kapag may chance, sasamahan mo yung strangers. Wag basta-basta magtitiwala sa ibang tao. Ikaw talaga. Wow! O, basa po tayo ng story. Sabi ni Ate Feli to you, Sender, napaka-good person mo. Isa pong responsableng tao, di ba? Kinilig po ako sa kwento mo. Advance Merry Christmas po sa family mo. Ayan. Joel Dizon, good morning po, DJ Lindsay. Good morning, Joel. Oo. Si Joel, di ba? Gusto mo yun? Sabi ni Kayahana, yan. At least, kuya, pinanagutan mo si ate girl. Darating din naman yung panahon, you will learn to love each other. Kahit sabihin pa natin na mag-umpisa kayo sa maling panahon at pagkakataon. I'm happy for you. Pa-shoutout po dito sa Hong Kong. Hello! Wow! Malamang naman, natutunan na nilang mahalin yung isa't isa. Oo, nasundan na nga si Teo di ba? Yung anak nila, nabunga ng one night stand, nasundan na ng another anak. Ibig sabihin, may pagmamahal talaga. May pag-ibig talaga doon, bakla. Ikaw na talaga. Sabi ni Estelo Catherine, good morning DJ, pa-shoutout naman po from Barangay Salawag, Dasmariñas, Cavite. Thank you. Salamat po. Sabi ni Gigi, nice kwento, Sender, Merry Christmas sa inyo. Diba? Merry Christmas din. Diba? Ay nako, pa-shoutout man po dyan. Beautiful Lindsay, batiin lang po kita ng Merry Christmas. Masaya ang araw ko na nakita kita muli sa live. Hindi naman kita makita sa personal. Oo, sabi ni Ate Gulo, hello, thank you so much. Diba? So, sa lahat po ng mga kalalakihan na may mga ganyang sitwasyon, yung talagang pinanagutan nila yung mga babae na kanilang nabuntis, then congratulations. Sa mga babae naman, para hindi kayo mabuntis, wag basta-basta uminom ng walang proper company, 'di ba? Kung alam mong ikaw ay magiging wasted, dapat meron kang driver na hindi iinom. Kaya nga yung iba nag-hire talaga ng driver para kapag nag-party sila, may mag-uuwi sa kanila sa kanilang bahay. Ganon. O di kaya naman merong isang kaibigan, kung isang grupo kayo na iinom, may isang kaibigan na matitira na hindi talaga umiinom. 'Di ba? Na ang purpose lang talaga is to gather you once na tipsy na kayong lahat, gather you, iuwi kayo sa bahay ng ligtas. Ganon yun. Wow! Diba? Again, happy kami sa story na ito. Congratulations at happy ending ang inyong istorya, lalo na't magpapasko. Ang taray ninyo dun sa part na yon. Magpa-Shanghai kayo sa Pasko. Ay nako. 9:24 on the clock. Siyempre naman, Pangga. Congratulations, Archie. This song is for you by Miss Regine Velasquez Alcacid. This is called You Are My Song. Sometimes, yung taong pinakamamahal natin ay very unexpected na dumadating sa buhay natin. Kaya naman, we have to love life. Stay in love. You are the song playing so soft.